of the Most High will find rest in the shadow of the Almighty. This I declare about the Lord. He alone is my refuge, my place of safety. He is my God, and I trust Him. For He will rescue you from every trap and protect you from deadly disease. He will cover you with His feathers. He will shelter you with His wings. His faithful promises are your armor and protection. Verse 5, do not be afraid of the terrors of the night, nor the arrow that flies in the day. Amen. At tayo po ay magbasa ng verse 11. For He will order His angels to protect you wherever you go. Amen. Hallelujah. Dakilang Ama, pinupuri ka namin. Sinasamba ka namin, dakilang Ama. Maluwalhati ka sa lahat ng mga anak mo na naririto. Ikaw po ay isang Diyos na banal. Ikaw po ay Diyos na puno ng kahabagan, ng awa para sa amin. Father God in heaven, right now, here we are. Naririto ang mga anak mo na magsisilbi, O Lord God, na mga servant mo, O Lord God, para sa iyong mga gawain. We exalt Thy name, O Lord Jesus. We magnify Your name, Father God in heaven. At sa oras na ito, dakilang Ama, saliksikin mo po ang aming puso't isipan. Ano man nga po, O God, ang mga bagay na hindi nakalugod sa iyo na aming nagawa, na salita, na isip, O God, patawad po. Humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkakasala, intentional man po o hindi. Humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkukulang. Napakarami naming mga pagkukulang sa iyo, Ama. Humihingi po kami ng patawad. At sa oras na ito, ang paglilinis mo po ng banal na dugo ng aming Panginoon na si Jesus ang aming hinihiling. And we welcome you, Holy Spirit, God. Hallelujah. Yes, so Holy Spirit God, ang iyong presensya po ang manguna sa aming kalagitnaan. Because apart from you, wala kaming kayang gawin. Banal na Espiritu, ikaw nga po ang magbuhos ng iyong anointing sa oras na ito. Ang bawat tatayo po, O God, ang bawat gagamitin mo po, O Lord, fill them, O Lord God, with your presence, with your anointing. And everyone, O Lord God, na naririto, ngayon pa lamang, O God, buksan mo na po ang kanilang puso at isipan, ang aming puso at isipan. At anuman nga po, O God, ang aming gagawin, magkaroon po kami ng joy that comes from within, O Lord. Hallelujah. Inaalay namin ang aming midweek service sa iyo, O God, magsimula sa aming panalanginan, sa aming mga pag-aawitan, sa pakikinig namin ng iyong mga salita mamaya, na gagamitin mong daluyan ng iyong pagpapala, ng iyong mga salita ang aming mga kapatid na naririto. Gayon din po sa aming pananalanginan mamaya, yes and amen ang iyong katugunan. Salamat, dakilang Ama. And Holy Spirit God, be the one who direct this evening, O Lord. All the glory, all the highest adoration belongs to you, Father God. In Jesus' name we pray to the power and anointing of the Holy Spirit God. Everybody will say, Hallelujah! Yun, magandang gabi po sa ating lahat. Nais ko lang po sanang mag-share ng isang verse po. Galing po sa 1 Thessalonica 5 verses 18. Magpasalamat kayo sa lahat ng bagay, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo kay Kristo Jesus. Yun. Bigyan po natin ng mainit na palakpak. Bagamat malamig po yung panahon, bigyan po natin siya ng mainit na pasasalamat po. Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukat.
pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Minsan pa po. Aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. May pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na ang purihin ka, buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na ang purihin ka, buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na ang purihin ka, buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya, ako'y magsasaya, ako'y magsasaya sa piling mo. Yes, Lord, maraming salamat po, Lord God. Dahil, Panginoon, Ikaw lang ang aming dapat dakilain, walang iba, Panginoon. Yes, Lord. Salamat po sa gabi na ito, Panginoon, na kami po ay inyong inadya, Panginoon. Hindi ito sasabihin na aksidente, Panginoon, kundi
inadya niyo po kaming lahat na makarating dito upang mabusog muli ang aming mga puso, mapunan lahat ng pagkukulang na meron kami sa aming mga puso, Lord God. Kaya nararapat sa iyo lahat ng papuri, nararapat sa iyo lahat ng pagdakila. Maraming salamat, Lord God. Ang nararapat. Salamat sa dakila mo pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo, ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Minsan pa po, isa pa pong pasasalamat. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo, ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Kailanman hindi ka na babago. Tiwala ko ibibigay sa'yo. Mga pangako mo, panghahawakan ko, mamamalagi sa kalinga mo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Ang iyong nilikha, luluhod sa'yo. Itataas ang ngalan mo. Bawat labi ay magpupuri. Jesus, dakila ka. Kami iyong likha'y lumulod sa'yo. Tinataas ang ngalan mo. Bawat lahi ay nagsasabi, Jesus, dakila ka. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Sige po, sabihin po natin lahat ng nilalaman ng puso natin.
Pasalamatan po natin ang Panginoon sapagkat karapat dapat siya. Karapat dapat siya sa lahat ng pagpupuri. Nararapat ka sa papuri. Luwalhati at pagsamba, itataas ang ngalan mo, Ama. Dapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba, Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba, itataas ang ngalan mo, Ama. Nararapat ka. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka Karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos, higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo, di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos, higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo, di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko. tanging ikaw, O Diyos, higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Sa'yo lahat ng papuri at pagdakis. Yes, Lord. Maraming salamat po ulit, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa kalakasan na patuloy mong binibigay sa amin. Salamat, Panginoon, dahil parati kang nandyan sa oras ng pangangailangan. Hindi mo kami iniiwan, Lord God. Lahat ng pangako mo, Lord God, tinutupad mo, Panginoon. Kapag sa tao kami nagsabi ng pangako, ito'y napapako. Ngunit sa iyo, Panginoon, hindi pa namin nasasabi lahat ng naisin namin na ibibigay mo na, Lord God.
Ang buhay, Panginoon, na binigay mo sa amin, sapat na po yun, Panginoon, upang patuloy ka naming dakilain at papurihan. Maraming salamat po muli, Lord God, sa gabi na ito, Lord. Sabay-sabay po tayo magandang confession. Ang pagpapalit na nagawa sa krus. Si Jesus ay napirusahan upang tayo mapatawad. Si Jesus ay nasugatan upang tayo ay gumaling. Si Jesus ay ginawang kasalanan sa ating mga kasalanan upang tayo ay gawing matuwid sa kanyang katwiran. Si Jesus ay namatay sa ating kamatayan upang tanggapin natin ang kanyang buhay. Ginawang sumpa si Jesus upang pumasok tayo sa pagpapala. Dumanas ng kahirapan si Jesus upang makihati tayo sa kanyang kasaganaan. Binuhat ni Jesus ang ating kahihiyan upang makibahagi tayo sa kanyang kaluwatian. Si Jesus ay dumanas ng ating pagtanggi upang mapasa atin ng pagtanggap ng Ama. Si Jesus ay hiniwalay sa pamamagitan ng kamatayan upang tayo may kabit sa Diyos magpakailanman. Ang ating lumang pagkatao ay namatay na sa Kanya upang ang bagong tao ay mabuhay sa atin. Sabihin ng mga naligtas, ang aking katawan ay templo ng banal na Espiritu, niligtas, nilinis at binanal sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Ang bawat bahagi ng aking katawan, instrumento ng katwiran, nilaan sa Diyos para sa paglilingkod sa kanyang kaluwatian. Ang diablo ay walang puwang sa akin, walang kapangyarihan laban sa akin, walang karapatan sa akin. Lahat ay inaayos sa pamamagitan ng banal na dugo ni Jesus. Nagapi ko si Satanas sa pamamagitan ng dugo ng kordero at sa pamamagitan ng aking patotoo. At hindi ko inibig ang aking buhay hanggang kamatayan. Ang aking katawan ay para sa Panginoon at ang Panginoon ay para sa aking katawan. Walang iba kundi ang dugo ni Jesus. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, ako ay tinubos sa kamay ng diablo. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, lahat ng aking mga kasalanan ay pinatawad na. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, ako'y patuloy na nilinis mula sa aking mga kasalanan. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, ako'y pinawalang sala, ginawang matuwid para bagang hindi nagkasala. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, ako'y binanal at nilaan sa Diyos. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, ako'y malakas na loob na pumasok sa presensya ng Diyos. Ang banal na dugo ni Jesus ay patuloy na sumisigaw sa Diyos sa langit para sa akin. Amen. Hello po sa ating lahat. Magandang gabi. Di ko alam kung kinakabahan ako kasi po para akong nag-uumpisa ulit sa tagal po ng hindi pagkakaakyat sa pulpito na ito para po magturo. But still, ipagkatiwala po natin sa Diyos ang gabi na ito na tunay nga na siya ay kasama natin at siya din po ang magtuturo ng mga salita niya para po sa atin. Hallelujah. Ang sabi po sa awit, Kabanatang 18, versikulo 1, ito po, basahin po natin ang salita ng Diyos, natin pong pag-aaralan sa gabi na ito. Hallelujah. O Panginoong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Si Yahweh ay batong di matitibag, matibay kong muog at tagapagligtas. Ang Diyos ang sa akin nag-iingat, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Sa iyo, O Yahweh, ako'y tumatawag, sa mga kaaway ay inililigtas. Purihin si Yahweh.
Gapos ako ng tali ng kamatayan, siniklot ng alon ng kapahamakan. Nabibingit ako sa kamatayan, nakaumang na sa labi ng libingan. And verse 6, kaya't si Yahweh tinawag ko sa aking kahirapan, humingi ng saklolo. Sa 18 kabanata ng awit ay nasa panganib si Haring David. Ito po yung kwento po ni Haring David. Siya po ay nasa panganib noong mga panahon na iyon. Pero humingi siya ng tulong sa Panginoon nang natatakot siya. Nasa bingit ng kamatayan at nag-aalala. Tayo po, nakakaranas po ba tayo ng takot at saka ng pag-aalala? Sure, di po ba? Sinabi ni Haring David na mahal niya ang Diyos. Mahal po ba natin ang Diyos? Amen. Hallelujah. Dahil alam niya na ang Diyos ay mistulang lugar kung saan ligtas siya sa kaaway. Tila isang malaking bato at tagapagligtas niya, at makikita nga natin ito at nabasa po natin sa awit chapter 18, 1 and 2. Ang Diyos ay naging kalasag, kanlungan at kaligtasan ni David. Maaaring hindi natin naintindihan kung bakit nagagawang magpuri ni David sa Diyos. Dahil hindi pa natin nararanasan ang pagtulong ng Diyos. Si David po kasi, kahit po siya ay punong-puno ng takot at pag-aalala, naroon pa din po ang lagi siya nagpupuri sa Diyos. Kaya nga po, ang sabi po ng kanyang asawang si Nicole, para siyang baliw. Dahil nga po, pag siya po ay nagpuri, talagang todo bigay. Maaaring telepono agad ang ating hawakan upang humingi ng tulong sa mga taong inaakala nating makakatulong sa atin. Tama po ba? Bago tayo humingi ng gabay at tulong sa Diyos. Totoo naman na may mga ginagamit ang Diyos na mga tao katulad ng ating mga magulang at mga kaibigan. Para tayo ay tulungan at pasiglahin o palakasin ang loob. Sino na po nakaranas dito na nag-aalala, natatakot, yang parang nagugulumihanan? I'm sure lahat po tayo naranasan natin ito, di po ba? Pero huwag naman nating kalilimutang manalangin din. Dinirinig ng Diyos ang ating panalangin. Sabi nga sa inawit ni Haring David, mula sa kanyang templo, tinig ko ay narinig, pinakinggan niya ang aking paghibig. Nabasa po natin ito sa awit 18 verse 6. So ang topic po natin ngayon ay ang lumapit tayo sa Diyos at ang Diyos ay tawagan. Lumapit sa Diyos, ang Diyos ay tawagan. Kapag tayo'y nakakaranas ng malalaking pagsubok, anong ating nararamdaman? Ano po ba ating nararamdaman pag nakakaranas po tayo ng malalaking mga pagsubok? Katulad po ng pagkakasakit. Number 1 po, pagkakasakit, di po ba? Kasi po, pag tayo'y nagkasakit, kasama po ang pera dyan. Kailangan natin ng pera para magpagamot, kailangan natin ng pera para makabili ng gamot. Samantalang kung ikaw may utang, utang lang ang problema mo, di po ba? Pera lang. Pero pagkakasakit, pera at kalusugan, di po ba? Maaring tayo ay napapagod at kung minsan ay nais na nating sumuko. So ako po, sa karanasan ko po, way back 1990s, 2000, nang si Julius po ay magkasakit, 17 years old po ang batang ito. Nakakatawa nga lang po dahil nakakilala ako sa Panginoon. Kasi po nung ako po ay unbeliever of Christ pa, pag nagkakasakit po ang aking 4 na anak na lalaki, natataranta po ako. Natataranta, nagagalit sa aking asawa, kasi nga, kailangan ko ang tulong niya, wala pa siya, nasa eskwela pa. Nandoon yung takot, everything. Kaya ang kauna-una ko pong tinatawagan noon, albularyo at saka po mananawas. Buti na lang, napakabuti po ng Diyos sa buhay ko dahil ako po ay tinawag ng Diyos sa iglesyang ito. Hallelujah! Sa pamamagitan po ni Ate Beth,
lakap ang atin pong pastora way back 1980s. Siya po ang nakapag-invite sa akin sa iglesyang ito. At yun nga po, natutuhan ko po ang manalangin. Na si Julius po ay magkasakit, talaga po, naranasan ko po doon yung nagtataka ako, bakit yung tiyan ko nanginginig din? Sabi ko, Lord, bakit ganon? Nanginginig ang aking katawan, di naman ako nagugutom. Nanginginig ang aking tiyan, di naman ako nagugutom. Hanggang sa, ayun nga po, si Julius nga po young 17 years old, sabi ko sa Panginoon, Lord, sabi ko, kasi nga po, born again ako noon Sabi ko, Lord, sabi ko sa Kanya, simula po sa pagkabata ni Julius, masakitin na siya. Alam niyo po ba, halos lahat ng ospital, napuntahan ko po, Bataan Doctors, ang St. Joseph, yung Women's, Kaululihan po, yan po yung mga ospital noon. Nakaululihan po ay ang probinsyal. Dahil po may nakapagsabi sa akin na si Dr. Rajensa daw po ay mahusay na pediatrician at siya nga po ay gumagamot sa probinsyal. Ng mga panahon na iyon, dahil nga po siyempre kinakapos, dahil nga ang sweldo lang po ng asawa ko noon, mga 400 lang. Ang sweldo niya, ako naman po ay hindi pa ako naman po nagtitinda na rin po ako noon. So, napunta po kami ng probinsyal, sa tulong naman po ng Diyos, ay gumaling po si Julius at the same time, nung magkasakit naman po siya na yung way back 1917, way back 2000, 17 years old na po si Julius, nag-aaral po siya sa CEU, na-diagnose po na parang yung pong kanyang kidney ay nasisira. Pero purihin po ang Diyos dahil po sa panalangin. Talaga pong lumuhod ako sa Diyos noon. Ang akin pong luha, ang aking sipon, ang aking pawis, talagang tumutulong. Sabi ko, Lord, hindi ko kayang mawala ng anak. Sabi ko sa Kanya, sa loob ng maraming taon, hindi mo kinuha ang aking anak. Ngayon pa ba, na 17 years old na siya, ngayon pa siya kukuhanin sa akin. Pero dumating din po yung punto, dahil nga po matagal ang gamutan namin ni Julius sa NKTI, sabi ko, Lord, kung anong kalooban mo siyang mangyari, kung kalooban mo na siyang kunin, sige, pinabalik ko na sa iyo si Julius. Pero, dahil nga po, sa panalangin ko pa rin, at sabi ko nga po sa Panginoon, nagtapat ako sa Kanya na hindi ko kayang mawala ng anak. Sabat biyaya po ng Diyos, sa maraming taon po ng gamutan namin, ay gumaling po si Julius sa kanya pong bato, ay normal po, at hanggang ngayon po, ayan po si Julius, nagkaroon pa ng asawa at ng anak. So yan po ang aking karanasan. Pag ako po'y natataranta. Pero ang sabi po ng Panginoon ay mayroon daw pong 4 na paraan kapag tayo nakakaranas ng malalaking pagsubok, ano ang ating nararamdaman? Ano pong nararamdaman natin? Di po ba nag-aalala, natatakot, nababalisa, nangangamba? Di po ba? Ngayon po, pag-aaralan po natin ay ang 4 na paraan upang lumakas ang loob ng mga taong gusto nang sumuko. Una po, tumingala at manalangin. So bakit po sinabi ng Diyos na tumingala at manalangin? Sabi po sa Mateo chapter 6 verse 9, Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. Saan po ba nakatira ang ating Diyos na buhay? Di po ba sa langit? So sa taas po. Kaya sabi niya, tumingala po tayo. Sapagkat ang Diyos ay nakatira sa langit, katulad po ng ginawa ni Daniel sa kanyang pananalangin. Lumuhod siya't nanalangin sa isang silid, sa itaas ng kanyang tirahan, sa may bukas na bintanang nakaharap sa Jerusalem. 3 beses niyang ginagawa ito sa maghapon gaya ng kanyang kinaugalian. Mababasa po natin ito sa Daniel, ito pala ang sabi sa awit 77:9, yaong kagandahang loob mo ba, O Diyos, ay wala na, dahilan sa iyong galit, ang awa mo'y wala na ba?
Tama ba to? Ikaw muna. Pasensya na po, ngayon lang kasi ako gumama dito Ulitin ko po, sapagkat ang Diyos ay nakatira sa langit, katulad po ng ginawa ni Daniel sa kanyang pananalangin. Lumuhod siya at nanalangin sa isang silig sa itaas ng kanyang tirahan sa may bukas na bintanang nakaharap sa Jerusalem. So si Daniel po, pag nananalangin siya, bukas po ang bintana at nakatingin po siya sa taas kung saan po ang Diyos ay naninirahan o nananahan. Ipinahihintulot din ng Diyos na tayo, di po ba kung minsan ipinahihintulot po ng Diyos na tayo magkasakit? Bakit po? Kasi po, pagka po tayo nakahiga, siyempre doon lang po tayo nakatingin, di ba? Nakatingin tayo sa taas. So madalas, pag nagkakasakit po tayo, naaalala po natin ang Diyos at naaalala din po natin siya ay tawagan. Bakit kailangan nating manalangin? So ito na po pala ito. Bakit kailangan nating manalangin? Ang sabi po sa awit 77 verse 9 and 10, yaong kagandahang loob mo ba o Diyos ay wala na? Dahilan sa iyong galit, ang awa mo'y wala na ba? Ganito ang aking sabi, ang sakit ng aking loob, para bagang mahina na't walang lakas ang aking Diyos. Ganito ang ginawa ng sumulat ng 77 kabanata ng awit. Buong gabi siyang nanalangin at sinabi niya na mukhang kinalimutan at ayaw na ng Diyos sa kanya. Naramdaman po natin sa buhay yon, yung parang ang Diyos kinalimutan na tayo at ayaw na ng Diyos sa atin. Hindi naman po, hindi ba? Kasi nga po, lagi natin kasama ang Diyos. Maaari nating sabihin sa Diyos ang saloobin natin. Maaari tayong humingi ng kahit ano sa Kanya. Kung minsan, hindi agad tinutugon ng Diyos ang ating panalangin. Kung minsan, hindi tinutugon ng Diyos ang ating panalangin o kaya'y hindi ang inaasahan natin ang Kanyang sagot. Nangyayari po yun, di po ba? Minsan, matagal po bago po sagutin ng Diyos ang panalangin natin. Pero, sasagot at sasagot siya. Pero, hindi niya tayo kailanman hinuhusgahan kapag may hinihingi tayo sa Kanya. Sabi nga po, we must tell the truth when we pray. Sabihin po natin kung ano po ang ating nasa sa loob, kung ano po talaga ang kailangan natin sa Diyos kapag tayo po ay nananalangin. Ang panalangin ay nakatutulong upang ang ating pagkataranta ay mapalitan ng kapanatagan ng loob. Amen po ba? Dinirinig ng makapangyarihang Diyos ang ating mga panalangin. Kapag nag-aalala tayo, maganda at mainam na idalangin natin ito sa Panginoon. Kapag dinadalangin natin sa Panginoon ang ating mga alalahanin, matutuklasan natin, nasasagutin ito ng matapat na Diyos na parang hindi natin akalain, na hindi natin sukat akalain. Hindi pinangako ng Diyos na wala tayong kakaharaping mabibigat na sitwasyon. Tama po ba? Hindi po nangako ang Diyos na wala tayong kakaharaping mabibigat ng sitwasyon. Pero makatitiyak tayo na naririnig ng Diyos ang ating panalangin at kasama natin siya sa lahat ng mga nangyayari sa buhay natin. At higit sa lahat, malaki ang nagagawa ng panalangin. Sabi nga po, magdasal sa halip na mag-alala. Magdasal sa halip na ma-stress. Magdasal sa halip na magpanik. Di ba? Kung minsan po, nagpapanik po tayo, di po ba? Yung alalang-alala ka talaga, halos di ka makatulog, hindi ka makakain. Pero sabi nga po, magdasal sa halip na magpanik, magdasal sa halip na mag-overthink, at manalangin sa halip na mag-alinlangan. Pangalawa po,
lumingon at alalahanin ang mga ginawa ng Diyos. Mababasa po natin ito sa awit 77 verse 11. Kaya aking babalikang gunitain ang ginawa, ang maraming ginawa mong tunay na kahanga-hanga. Ano ba ang ginawa ng Diyos para sa atin? Marami, di po ba? Maaaring tayo po ay pinagpala ng Diyos sa mga material na bagay. Maaari pong nagkaroon tayo ng mga sasakyan, nagkaroon tayo ng bahay. Naranasan natin ang magpunta sa ibang bansa upang magliwaliw. Pero, ang higit na ginawa po ng Diyos para sa atin ay ang mga sumusunod. Forgiveness. Number 1 po, forgiveness. Di po ba pinatawad tayo ng Diyos? Kahit na hindi po tayo karapat-dapat patawarin sa ating mga kasalanan. Pero nang dahil po sa pagmamahal ng Diyos sa atin, tayo ay Kanyang tinawag, tayo ay Kanyang pinili, at tayo ay tinubos niya sa ating mga kasalanan. Ang Diyos po nagpatawad sa ating mga kasalanan. Number 2, spiritual insight. Di po ba, nang dahil nga po, sa tayo ay nakakilala na sa Panginoon, narito po tayo sa CHTM, tayo pinag-aaral ng mga salita, at naroon din ang pinalakas po ng Diyos ang ating mga espiritu upang patuloy po natin siyang makilala bilang Diyos at Panginoon na ating buhay. At the same time, upang malaman po natin ang kanyang mga pangako sa atin. Security. O di po ba, secure na secure tayo kay Lord? Siya ang ating proteksyon, siya ang magliligtas sa atin. Ano man paninira ng kaaway, ang Diyos ang maglilinis ng ating pangalan. Sure na sure yan dahil siya ang ating tagapagtanggol. Secure na secure tayo sa kamay ng Diyos. Sumunod, new life. Di po ba binigyan tayo ng buhay, ng bagong buhay ng Panginoon? We are now a new creation dahil po sa Panginoon, di po ba? Kung dati po, tayo ay suplada, ngayon po mabait na po tayo. Kung dati po, tayo ay nagmumura, ngayon hindi na po. Dati po, kung tayo ay nagsusugal, ngayon hindi na din po, di po ba? Dahil binago na nga po ng Diyos ang ating mga buhay. At hindi lamang po, iyon kung hindi, kahit din po ang ating pananalapi, binago din po ng Diyos. Pero po ba nagkukulang sa inyo dito? Wala, di po ba? Dahil ang pagpapala po ng Diyos, ang kanyang provision ay sapat. At kung minsan, hindi lang po sapat, sobra pa sa ating mga pangangailangan. At panglima, Jesus died for us and lives for us. Di po ba? Namatay ang Panginoong Jesus para sa atin at ngayon ay nabubuhay siya para din sa atin at nabubuhay din tayo para sa Kanya. So ito po ang sinasabi po dito, bilangin nga daw po natin ang magagandang ginawa ng Diyos sa buhay natin. Yun lamang po ang ating gagawin para po nang sa ganoon, maging ano po tayo, satisfied sa buhay natin. Alalahanin po natin ang mga ginawa ng Panginoong Jesus sa buhay natin. Pangatlo po, tanawin o pakaasamin ang magandang mangyayari. Basahin po natin ang awit 77 verse 10. Ang daan mo, Panginoon, ay tunay na daang banal at wala ng ibang Diyos na isayo'y ipapantay. Di po ba? Wala naman pong makatutulad sa Diyos, di po ba? Walang maihahambing sa Kanya. Pangalan lamang po niya ang ating pararangalan at ang ating sasambahin, sabi nga po sa Kanyang salita. Isipin kung ano ang maaaring idulot ng mangyayaring maganda. Isipin kung ano maaaring idulot ng mangyayaring maganda. So dapat daw po, lagi tayong positive. Lagi daw po nating iisipin na laging maganda ang mangyayari sa buhay natin. Ano sa palagay mo ang gagawin ng Diyos? Dahil perpekto ang kanyang pamamaraan. Ang pusong punong-puno ng kabalahan sa maraming bagay at ang pusong makasarili
ay nagdudulot ng kalungkutan. Ulitin ko po, ang pusong punong-puno ng kaabalahan sa maraming bagay at ang pusong makasarili ay nagdudulot ng kalungkutan. Ngunit, ito po ang sabi, ngunit kung ang puso ay pinanahanan ng Diyos, ito ay magdudulot ng kaliwan at tagumpay. Amen po ba? Amen. Sa lahat ng pagkakataon, ang Diyos ay dakila at siya ang ating pag-asa. Tama po ba? Ang Diyos po ay ang ating pag-asa. God is our hope. God is good. God is loving. God is merciful. Lahat po, nasa Kanya na ang magagandang katangian na pwede nating pagtiwalaan. Kapag ang mga problema ay tila mga ulap na nagiging sanahi para maging magulo ang ating isip, ito ang pagkakataon para matutunan nating abutin ang ating mga ninanais sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Diyos. So wala po tayong gagawin kung hindi ang magtiwala po sa Diyos at wag po natin siyang pagdudahan sapagkat ang kanyang mga salita ay totoo. Ang kanyang mga salita ay dalisay. Ang kanyang mga salita ay genuine. At pangako po ng Diyos, ng lahat po ng kanyang pangako sa atin, ay gagawin niya. Hallelujah. Hinikayat ng sumulat ng Hebreo, ang mga nagtitiwala kay Jesus na buong tiyaga silang tumakbo sa takbuhing nasa kanilang harapan. Ito nila ang paningin kay Jesus. Ito po ang sabi, yamang naliligid tayo na makapal na saksi, iwaksi natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. At tayo'y buong tiyagang magpatuloy sa takbuhin na sa ating harapan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumula ng ating pananampalataya at siya rin nagpapasakdal nito. So, kailangan daw po, nakapokus po tayo sa Panginoong Jesus. Hallelujah. Christians often compare our spiritual lives to running a race. So, tayo daw pong mga Kristiyano, madalas po naikukumpara ang ating mga buhay na espiritual sa isang takbuhin. Ano po ba ang ating tinatakbo? Di po ba ang tayo po ay makapamuhay ng naaayon sa salita ng Diyos? Ang tayo po ay makagawa ng mga bagay na naaayon sa salita ng Diyos? Sabi nga noon pong tayo ay sa dati pang pagkatao, ngayon po ay nasa bago na tayo. So, kailangan po natin mapagtagumpayan ang takbuhin ng buhay na ating nararanasan ngayon. Para po nang sa ganoon, pagdating ng Panginoon, makakasama niya tayo. The author of Hebrews encourages us to run with perseverance. So, kailangan daw po sa ating pagtakbo, kailangan po magtiyaga tayo. Kailangan po magtitiyaga tayo, wag po tayong susuko. Kailangan magkaroon po tayo ng maraming pasensya. The Bible also provides us with some practices to help us on our journey, similar to the age runners use that allow them to run long distances. So, ang Biblia daw po ay nag-provide ng mga tulong upang mapagtagumpayan po natin ang takbuhin ng buhay. These biblical habits are often called spiritual disciplines. Common spiritual disciplines includes prayer, solitude, fasting, Bible reading, and scripture memorization. For prayer and solitude, ito po. For prayer and solitude, consider the pattern of Jesus who got up early in the morning,
to pray in a solitary place. Makibasa po natin sa Marcos 1:35. Sa Mark 1:35, ang sabi po, madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagpunta sa isang lugar kung saan maaari siyang manalangin mag-isa. So, ang Panginoong Jesus po, madaling araw pa po, bumabangon na siya at nagpupunta po sa isang lugar kung saan maaari siyang manalangin mag-isa. Ginagawa po ba natin to? Hallelujah. Sabi nga po some Christians practice solitude today by creating a dedicated space in their house where they can regularly pray without distraction. So kailangan daw po, magseset po tayo ng isang oras at isang lugar na kung saan tayo po ay makakapanalangin nang wala pong distraction, na hindi po tayo magagambala. At ito nga po, ang example nga po, ang Panginoong Jesus, madaling araw pa. So ano po yung mga oras na madaling araw pa? Alas 4, alas 5, di po ba? Minsan alas 3, magnagising na po ng alas 2, alas 3, alas 4, alas 5, pwede na pong manalangin. At saan po tayo mananalangin? I'm sure, sa mga kwarto po natin, tayo nananalangin. Dahil sa kwarto po natin, malaya po nating masasabi sa Panginoon ang lahat ng gustuhin po natin. At sa atin pong pananalangin, para po tayong isang anak na humihingi sa tatay, sapagkat ang Diyos naman po talaga ay tatay natin. At pwede po tayong magsumbong sa Kanya, anuman po ang mga nasa sa loob po natin, sabihin po natin kung ano po ang mga gustuhin natin at tunay naman na ibibigay po ito ng Diyos. So, kailangan daw po natin magkaroon po tayo ng isang tamang oras at isang tamang lugar kung saan tayo po ay maaaring manalangin na walang makakadistract. Ang magdidistract lang po sa atin kung sakasakali, si Satan, di po ba? Si Satan po kasi ayaw niyang naririnig na nananalangin po ang mga Kristiyano. Yan po ang gawa ni Satan. Si Satan lang po ang pwedeng mag-distract sa atin sa pananalangin. So, natutuhan ko din po kay Ate Beth na pag daw po nananalangin, kailangan malakas. Para daw po nang sa ganon, na itataboy po natin si Satan sa ating pananalangin. Sapagkat ang gusto nga po ni Satan, ni Satanas, tayo po ay mailayo sa Panginoon. Hallelujah. Malapit na po tayong mayari. The discipline of fasting. The discipline of fasting. The discipline of fasting encourages Christians to give up an item or activity, perhaps food or social media, for a set amount of time in order to focus on time with God. So pag tayo daw po ay nagpe-prayer and fasting, meron daw po tayong isasakripisyo. Una po, pag maaaring sa pagkain, hindi po tayo kakain, o kung hindi man po ay ang social media. Lalo na po ngayon. Sa social media po, marami pong mga paraan para po tayo ay ma-distract nito. Tulad po ng FB, yung Netflix, yung TV, di po ba? Maraming paraan. So, dapat daw po, mag-focus daw po tayo ng oras para po sa ating prayer and fasting. At ito po ang sabi, a simple way to fast from food involves not eating from the time you awake until dinner. So, yun daw po tamang pagka-fasting. Magsisimula daw po ito na hindi kakakain mula po sa breakfast hanggang dinner. So, ang I believe, yung po nagpa-fast ng 6 ng gabi
hanggang umaga, ay hindi po fasting yon para po sa Panginoon. Kasi yun, oras na po ng pahinga natin. Yun po ay fasting ng mga pasyente o ng mga good people na nagpapakuha po ng blood camp dito po sa Magnet. Di po ba, Mama Del? Yun po ang fasting po ng from 6 hanggang sa umaga. Kasi nga po, pagka po magpapakaw tayo ng blood camp, meron pong 6 to 8 hours, merong 6 to 8 hours, 6 to 10 hours, 6 to 12 hours. Di po ba, Ma'am Adel? Ayan po. So, ang tama pong pagpapasting, ayun daw pong mag-iumit mo, ang hindi ka kakain ng almusal, hindi ka magme-merienda, hindi ka maglalunch, hindi ka magme-merienda, at hindi ka magdi-dinner. Pero, pag hindi nyo po kaya, yung maghapon na iyon, maglaan po kayo ng talagang, yung kaya lamang po ninyo, katulad po ng hindi po kayo kakain ng almusal hanggang lunch. After ng lunch, pwede na po tayong kumain. Kasi lalo na po mga diabetic, hindi po yan pwedeng magutom. Manginginig po yan pagka po gutom. At ang sabi pa din po, during lunch, use the time when you would be eating to pray. So pagka daw po yun daw pong lunch natin, imbis daw po nakakain tayo ng lunch dito po sa Max, imbis nakakain po tayo ng lunch dito sa Jerry's Grill, hindi na po tayo kakain doon. Ang gagawin po natin ay mananalangin. Ibibigay po natin yung oras na iyon sa pananalangin. Sunod po, regular Bible reading and memorization. Ang pasusunod po, regular Bible reading and memorization. Regular Bible reading and memorization are important practices to guide you on your spiritual journey. Consider using a Bible reading plan that covers the entire Bible in 1 year. So, kailangan daw po, magkaroon daw po tayo ng Bible reading at i-memorize daw po natin yung mga verse na makikita po natin doon, lalo na po yung mga mahalagang verses. At katulad nga po noon, si Ana, madalas po magpadala po yun ng tawag doon yung 1 year na ipapanalangin. Madalas po si Ana nagpapadala niyan. As you read, take note of meaningful verses and commit them to memory. So sa bawat pagbabasa daw po natin ng Biblia, kailangan daw po nagtitake note po tayo ng mga mahalagang verses at ilagay po natin sa ating memory. Kailangan po ma-memorize po natin yon. Katulad po ng John 3:16. Ano po ang John 3:16? Di po ba? Sa ulado natin yan. Walang hindi makakasaulo dyan. As you incorporate these spiritual disciplines into your life, you will be strengthened by the Holy Spirit to run your race well. So, kapag daw po pinagsama-sama natin lahat sa buhay natin, yan po yung prayer in solitude, the discipline of fasting, yung pong regular Bible reading memorization, tunay nga na tayo ilalakas sa ating mga espiritu, sa ating mga buhay, sa tulong po ng banal na espiritu. Hallelujah. At ito na po, panghuli na. Panghuli na po, dahil nagugutom na po ako. Ewan ko lang po, gutom na po ba kayo? Ako lang po, nagugutom, di po kasi ako nagmerienda eh. Tingnan muli o pag-isipang mabuti ang mangyayari. Number 4, tingnan muli o pag-isipang mabuti ang mangyayari. Basahin po natin ang awit 77:14. Ikaw ang Diyos na ang gaway tunay na kahanga-hanga. Amen po ba na ang Diyos ay kahanga-hanga? Iyang kadakilaan mo'y nahayag na sa nilikha. Tunay nga po ba na ang Diyos ay dakila? Amen. Hallelujah.
Ipagkatiwala sa Diyos ang mga nangyayari at ipaalaala sa sarili na maraming kahangahangang magagawa ang Diyos at mapagkakatiwalaan natin siya. So yun po, ulitin ko po, ipagkatiwala daw po natin sa Diyos ang lahat ng mga nangyayari sa buhay natin at ipaalaala din natin sa ating sarili na maraming kahangahangang magagawa ang Diyos at mapagkakatiwalaan natin siya. Sa pamamagitan ng lakas ng Diyos, tayong mga mananampalataya ay may lakas na magpatotoo. Amen po ba? So yun po ang utos ng Panginoon. Kailangan daw po ang buhay natin ay maging buhay na patotoo sa lahat po ng tao na ating makakasalamuha. Magpahayag kung anong ginawa ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ipahayag daw po natin sa ating kapwa kung ano ang ginawa ng Diyos sa krus ng Kalbaryo, kung paano tayong minahal ng Panginoong Jesus, kung paano niya tayong iniligtas, kung paano niya tayong iniingatan at pinoproteksyonan. Tayo ay naligtas at naging matuwid sa paningin ng Diyos. Amen po ba? Tayo po ay naligtas at naging matuwid sa paningin ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Sige po, tayo po'y manalangin. Hallelujah. Nakilang Diyos, aming sa langit na makapangyarihan, muli kami po'y nagpapasalamat sa iyo, sa iyong kabutihan, sa iyong pagmamahal. Hallelujah. Sa iyong kadakilaan at sa lahat po ng mga kamangha-manghang bagay na ginagawa po sa buhay namin. At Lord, patawarin mo po kami kung sa may mga panahon na kami ay nakakalimot manalangin, kami natatamad manalangin sa iyong harapan. Hallelujah. At patuloy nga po, Panginoong Jesus, na samahan mo po kami. Pangunahan mo nga po kami, O Diyos, na magawa po namin ang mga bagay na ipinagagawa mo po sa amin. Hallelujah. At din po, Panginoon, hallelujah. Tinadalangin ko nga po, O Diyos, na ikaw po ang aming unahin sa aming mga buhay. Maaari nga po, Lord, na may mga tao na makatutulong po sa amin. Ngunit is the Lord, hallelujah. Ang mga taong ito ay nanghihingi lang din po ng tulong sa iyo, Diyos. Hallelujah. Samantalang kung kami po ay lalapit sa iyo, hallelujah, tunay nga po, Ama, Panginoong Jesus, banal na Espiritu, kami nga po, Diyos, ay iyong diringgin sa aming mga panalangin. At maraming salamat nga po, Ama, sapagkat ikaw ay mapagmahal na Diyos, ikaw ay mabuting Diyos, at ikaw ay mahabaging Diyos, sapagkat sa kabila nga po, Lord, na kami nagkakasala, patuloy nga po, Diyos, na kami ay yung nililinis na yung banal na dugo. Hallelujah. Ama, purihin ka, sambahin ka sa pangalan ng Jesus at ng banal na Espiritu. Amen at amen. Sige po, tayo po ay mananalangin na.